Sa nakaraang episode ay pinuntahan natin ang napakagandang tourist spot sa bayan ng Diarte, Bulacan. Ito ang Paru-Paru Hill. At sa video na ito ay pupunta tayo ng Calabarzon at pupuntahan natin ang pinakamahabang road tunnel sa Pilipinas na matatagpuan sa bayan ng Ternate, Cavite. Ito ang Kibyang Tunnel. Tara, samahan ninyo ako muli sa kwento ng aking biyahe. Let's go! I took a step and stumbled down, fell right into the ground, but I got up, no looking back. Lessons learned, pick up the slack. In the dark I found my light. Every wrong made me feel right. Through the storms I've gained my strength. One more mile, another length. Learn from your mistakes now, make adjustments somehow. We're not perfect, but we try. Wings of steel, we learn to fly. Good morning mga Kawil Wonder TV. Welcome back sa ating panibagong episode. So ngayong araw ay babiyahin na naman tayo at pupuntahan natin ang Kibyang Tunnel ng Cavite. Alright, ang oras natin ngayon ay 6:50 na ng umaga. At ngayon ay medyo maganda ang panahon. At sana wag nang kumulimlim. Kasi ang sabi may bagyo daw na parating. So sana di tayo abutan. Alright, let's go. Learn from your mistakes now, make adjustments somehow. We're not perfect, but we try. Wings of steel, we learn to fly. Time check, 7:03 na ng umaga. So andito na tayo guys sa Talaba, Bacoor, Cavite. So ang sitwasyon ng tinatahak nating daan ngayon ay sobrang traffic. Simula dun sa may Las Piñas, di na tayo nakapag-video kanina. Talagang tukod eh. Alright, ganda ng sikat ng araw. So andito na tayo sa SM City, Bacoor. Meron pa tayong 49 kilometers. Talagang traffic talaga dito pala. Ayon kay Google Map, yung tinatahak nating daan ngayon ay Antero Soriano Highway. Dito medyo maluwag-luwag na. Halos nakamotor yung kasabay natin ngayon Woohoo!
Iyon, oh. Maluwag na. Sana tuloy-tuloy na to. So, papasok na tayo ng General Trias. Woohoo! Pero na lang tayong 30 kilometers. Wow, maluwag na dito yung daan. So napansin ko lang, dito sa parting Cavite, iba yung hugis ng mga jeep nila. Hindi katulad dun sa Metro Manila. Tignan nyo guys, may ipapakita ako mamaya. Ayan, ayan, oh. Kakaiba. Yung katawan niya mataba. Tapos yung ulo maliit. Oh, bilis nun, oh. Wow. Palaya na. Tricycle, right lane only. Okay. So guys, papasok na tayo sa bayan ng Naik, Cavite. Welcome to Naik. Wah, lubak. So nakaramdam na ako ng gutom. Doon na lang siguro tayo magkape sa Kibiang. Welcome to Naik. So kaliwa tayo dito. So papasok na tayo sa arko ng Maragondon. Alright. Welcome Maragondon. So malapit na tayo. Konting tiis na lang. Dalaroy Beach Fall Resort.
So pakaliwa tayo dito. Dito medyo maluwag na talaga. Tuloy-tuloy na to. Meron tayong madadaan ng tulay dito. Ayan, oh. Dagat na dagat. Alright guys, time check 8:24 na ng umaga. So meron na lang tayong 12 kilometers. At paahon na tayo, paakyat na tayo dito sa Kibyang Tunnel. Ang lalim pala ng gilid nito. Presko talaga yung hangin dito. Ang tataas ng mga punong kahoy eh. Talagang napanatili nila yung ano, yung environment dito sa lugar na to. Nakikita nyo naman guys yung kahoy, oh, lalaki. So sikat din ito na puntahan ng mga riders. So kaliwa tayo dito. Alright. Yun, oh, ganda, oh. Ang lilim. Wow. Preskong-presko dito, ah. Grabe yung kurba na yun, ah. Makalipas ang mahigit 1.5 oras na paglalakbay, ay narating na rin natin ang ating destinasyon. Tunnel vertical clearance 4.85 meters. Alright, dito na tayo. Welcome to Kibyang Tunnel. Wow, ganda. Di man lang nakaano yung ilaw natin, oh. Ang dilim ba? Mahaba din pala itong tunnel na to. Alright. Ito ang Kibyang Tunnel. At ito ay tinayo noong 2009 at binuksan noong 2013. Ito ay isang highway tunnel na dumadaan sa Mount Palaypalay National Park o kilala
bilang Mount Pico de Loro. At ito ay ang pinakamahabang subterranean road tunnel sa Pilipinas sa ngayon. At meron itong 300 metrong haba na nag-uugnay sa bayan ng Ternate sa Cavite at sa bayan ng Nasugbo sa Batangas. At ito ay matatagpuan sa kabaan ng Ternate na Sugbo Highway na napapalibutan ng mga naglalakihan ng mga punong kahoy na nagbibigay ng magandang tanawin at sariwa at preskong hangin sa lugar. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tinadayo ito ng mga motorista, siklista at iba't ibang mga turista.